Ating lubos na kilalanin si Sofronio Vasquez, ang Pinoy na nanalo sa The Voice USA Season 26. The Philippine Showbiz List presents Sino si Sofronio Vasquez, ang The Voice USA Season 26 winner. Nagmula si Sofronio sa Misamis Occidental sa Mindanao, lumaki sa mga slums, isang lugar na hindi kanila, kaya't anumang oras ay maaari silang mapalayas. Lumaking halos wala, kabilang na ang walang kama o indoor plumbing. Sa mga mahihirap na taon na yon, natagpuan naman ni Sofronio ang kaligayahan sa pamamagitan ng musika, na sinabi niyang laging naruroon upang magbigay saya sa kanyang pamilya. Katunayan, katulad ng maraming Pilipino, ay kinalakihan niya na kumakanta kasama ang kanyang pamilya at mga kapitbahay na siya naging dahilan kung bakit siya lumaki sa isang kapaligirang puno ng musika. Bukod dito, ay iniuugnay din ni Sofronio ang pagmamahal niya sa pag-awit sa kanyang ama na tinatawag niya na kanyang unang coach. Sinimulan niya ang kanyang karera sa musika sa pamamagitan ng pag-audition sa iba't ibang singing competition sa bansa. Ngunit ang musika ay hindi ang unang landas na kanyang tinahak. Bago magdesisyon na pasukin ang larangang ito, nag-aral si Sofronio upang maging dentista. Nakatanggap siya ng kanyang MD sa dentistry mula sa Misamis University noong 2015. Pero sadyang hindi nawawala kay Sofronio ang pagnanais na maging mang-aawit. Habang nag-aaral siya para sa Dental Medicine Board exams sa University of the Philippines, aksidenteng nakita niya ang audition call para sa tawag ng tanghala ng segment ng ABS-CBN noontime show na It's Showtime noong 2019, kung saan nagtapos siya bilang 3rd place. Kilalang kilala sa kompetisyon dahil sa kanyang malakas na boses at malambot na tono. Isa siyang versatile at dynamic singer na kayang kumanta ng malawak na hanay ng mga awitin mula sa pop, R&B, rock, standard hanggang jazz. Pati rap ay kaya niyang gawin. Hindi man nauwi ang kampyonato, malaking bagay naman para ito kay Sofronio. Sa isang panayam, ibinahagi niya ng pag-abot niya sa malalayong bahagi ng kompetisyon ay naging isang lifesaver para sa kanya. Lalo na noong mga panahong mahirap ang kanyang kalagayan dahil ito ang unang pagkakataon na kumita siya ng maayos bilang isang mang-aawit. Katunayan, ang mga kinikita niya sa mga racket ay hindi lang para sa kanyang sarili. Iniipon niya mga ito at pinapadala sa kanyang pamilya sa Mindanao. Ang paghahangad na maging isang mang-aawit ay nagdala kay Sofronio ng ilang viral na cover song sa social media. Sa katunayan, may malaki siyang online presence at maraming taga-subaybay sa mga social media platforms tulad ng TikTok, YouTube, Facebook at Instagram. Kapag hindi naman siya kumakanta sa telebisyon o sa entablado, madalas siyang mag-perform sa popular Filipino streaming app na Kumu. Noong 2021, natanggap niya ang Kumu Diamond Award na nagpatibay sa kanyang pagiging isa sa mga pinakapopular na streamer sa platform. Nanalo na rin siya ng maraming kompetisyon sa Kumu. Samantala, noong 2020, inilabas ni Sofronio ang original single na Bakit Hindi Ko Sinabi sa ilalim ng Old School Records, isang sub-label ng ABS-CBN Music. Noong 2022, naglabas din siya ng mga original na awitin sa ilalim ng Normal Use Records. The Voice USA Journey. Bagamat halos buong buhay ni Sofronio ay ginugol sa Pilipinas, hinanap niya ang kanyang kapalaran sa banyagang lugar. Noong 2022, lumipat siya sa Estados Unidos matapos pumanaw ang kanyang ama. Sa Amerika, naninirahan siya sa upstate New York. Sinabi ni Sofronio na napunta siya sa Utica dahil nakakita siya ng isang dental program para sa mga foreign students sa Buffalo na nagbigay sa kanya ng dahilan upang maghanap ng pagkakataon sa hilaga ng estado. Mayroon siyang 2 pinsan sa Utica kaya't nadama niya ang lugar na yon ang pinakamagandang tirahan para sa kanya at hindi siya nagkamali sa kanyang desisyon. Ayon sa kanyang LinkedIn profile, nagtrabaho si Sofronio bilang dental assistant para sa isang doktor sa Utica simula January 2024 at kasalukuyang nagsasagawa ng kanyang clinical externship sa Mohawk Valley Health System. Kasabay ng pagtuon ng pansin ni Sofronio sa kanyang dental career ay ang hindi naman mawala-walang passion niya sa musika. Pansamantala niyang itinigil ang pangarap na maging dentista upang sundan ang kanyang hilig sa pagkanta. Bukas siya sa pagsasabi na ang malungkot na pagpanaw ng kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng bagong inspirasyon upang ipakita ang kanyang mga talento sa musika. Muling sinimulan ni Sofronio ang kanyang paglalakbay sa music scene at sa pagkakataong ito ay sa world stage sa pamamagitan ng The Voice USA Season 26. Natuklasan niyang isang pagkakataon para sumali sa The Voice sa pamamagitan ng isang virtual audition na nakita niya sa social media. Ayon kay Sofronio, ang kapatid niyang lalaki na nakatira sa Los Angeles ang tumulong sa kanya sa buong presko ng The Voice. Samantala, ang isa pang kapatid na lalaki at ang kanilang ina ay naninirahan pa rin sa Pilipinas at nakakapanood ng palabas sa pamamagitan ng paghahanap ng streaming links online. Pero ang kanyang pagsusumikap na makakuha ng pwesto sa The Voice ay hindi naging madali. Ibinahagi ni Sofronio na nag-submit siya ng audition videos 2 beses. Sa unang pagkakataon, wala siya natanggap na sagot. Sadyang wala na nga sa bokabularyo niya ang sumuko at sinubukang mag-submit ulit
at sa pagkakataong ito ay napansin na siya ng The Voice at doon nagsimula ang lahat. Hindi na nga bago pa kay Sofronio ang mga kompetisyon at ang mga pagkatalo ang nagbigay sa kanya ng mas matinding determinasyon. Sa katunayan, sumali siya sa Blinds audition ng The Voice Philippines ilang taon na ang nakalipas, ngunit hindi siya nakapagpalingon ng kahit isang coach. At ngayon, sa The American Stage in The Voice USA, kung saan ay nagkaroon siya ng matinding simula sa kompetisyon, si Sofronio ay agad nakuha ang pansin ng mga judges sa kanyang blind audition. Nakamit niya ang isang bihirang karangalan. Lahat ng 4 na coaches na kinabibilangan na Snoop Dogg, Michael Bublé, Reba McEntire at Gwen Stefani ay lumingon sa kanya sa loob ng wala pang 10 segundo mula na magsimula ang kanyang awit. Ang kanyang rendition ng I'm Going Down ni Mary J. Blige ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng standing ovation, kundi nag-iwan din ng paghanga sa mga kilalang judges. Si Snoop Dogg na unang lumingon ay binigyang diin ang kahalagahan ng mentorship sa paglalakbay ni Sofronio. Pinuri naman ni Reba McEntire ang battery na boses si Sofronio na nagbigay diin sa emosyonal na lalim ng kanyang tinig na tumagos sa kanyang puso. Sumang-ayon naman si Gwen Stefani at sinabi na that was a Grammy performance. Samantala, ang Canadian singer-songwriter si Michael Bublé ay nagpabati ng kasiyahan sa pagkakapili sa kanya ni Sofronio na maging coach nito. Sofronio wins The Voice USA Season 26. Sa ibinigay na oportunidad at tiwala sa kanya, walang sinayang na sandali si Sofronio. Bilang bahagi ng team ni Michael, ipinamalas niya ang kanyang kahusayan sa bawat performance. Sinabi ni Sofronio na ang bawat naranasang pagkatalo sa mga nakaraang kompetisyon ay ginamit niya upang pagbutihin ang kanyang mga kasanayan. Hindi nga raw siya belter at wala siyang falsetto, pero ang mga rejections na yon ay nagturo sa kanya na mag-aral at paunlarin ang kanyang estilo. Ayon kay Sofronio, pangarap niya raw talaga makilala at maibahagi ang kanyang musika sa lahat. Ang bawat makapangyarihang pagtatanghal niya ay nagdala sa kanya hanggang sa huling yugto ng kompetisyon. Nagkaroon ng malaking pangarap si Sofronio at naging totoo ito. Noong December 2, 2024, pinabilib niya ang The Voice USA coaches at viewers nang kantahin niya sa live show ang Elvis Presley's 1960 hit song na If I Can Dream. Sa The Battles, nagsama si Sofronio at ang kapwa-kontesta na si Aaliyah Kaylin upang magtanghal ng klasikong ballad na The Power of Love. Ang lakas na kanyang boses ang nagdala sa kanya upang makuha ang pwesto sa susunod na round. Sa The Voice Playoffs, ipinamalas naman ni Sofronio ang isang taos-pusong rendition ng klasikong hit na Roy Orbison na Crying. Ipinakita ni Sofronio ang kanyang malalim at emosyonal na tono, pati na rin ang kanyang kahusayan sa vocal control. Ang pag-abante ni Sofronio sa finals ng The Voice USA ay dahil sa nakuha niyang online votes mula sa netizens. Sa sobrang kaligayahan, agad na nag-post sa Facebook si Sofronio para ibalita ang pagkakasama niya sa Grand Finals. Sa 2 gabing finale, tinalo niya ang litirang 4 na finalist. Sa unang final round noong December 10, muling napahangan ni Sofronio ang audience at mga mentors sa kanyang taus-pusong pag-awit ng popular na anthem mula sa The Greatest Showman na A Million Dreams. Maliban dito, si Sofronio ay nag-perform din ng Unstoppable ni Sia upang ipakita ang kanyang kahusayan sa pagkanta na siya nga ay tunay na hindi matitinag. Sa bawat pagtatanghal niya sa kompetisyon, patuloy niyang tinatanggal ang mga hadlang at lumalampas sa mga inaasahan. Pagkatapos nito, nagsama si Sofronio at kanyang coach si Michael sa entablado para sa ikalawang bahagi ng finale, kung saan nag-perform sila ng duet ng kantang Who's Lovin' You ng The Jackson. At sa pagtatapos ng kompetisyon nitong December 11 oras sa Pilipinas, si Sofronio ang itinanghal na kampiyon ng Season 26 ng The Voice USA. Napaluhod pa si Sofronio at napahagulhol sa iyak nang ideklara siyang panalo habang si Michael naman ay hindi napigilang lumuha sa saya. Nakakuha si Sofronio ng malaking bahagi ng boto na umabot sa 56% at mag-uwi ng $100,000 na premyo at isang record deal mula sa Universal Music Group. Ang panalo ni Sofronio ay pinagbunyi hindi lamang ng mga Pinoy, kundi maging ibang lahi partikular na sa Asia. Sa katunayan, ang kanyang tagumpay ay gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang Pilipino at ang first Asian na nakapag-uwi ng titulo para sa 26th season ng The Voice USA.